Purihin si Amang Yahweh! Purihin ang Panginoong Hesukristo! Purihin ang banal na Espiritu Santo! Purihin, purihin, purihin. God is good all the time. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. Maraming palakpak. Maraming grasya. Amen. Lord Jesus, I trust in you. Palakpakan ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Ngayon naman, labasan natin ang ating mga ngiti. Bakit natin kailangan ngumiti? Sapagkat tatanggapin natin si Jesus, ang salita ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Ay may tupa ni Jesus? Amen. Kung ganon, makinig, 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 at may pandinig. Amen. Palakpakan ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ngayon naman, dadako na tayo sa ating pagsasalu-saluhan, mabuting balita ng ating Panginoon mula sa aklat ni San Marcos. Kabanatang 12, talatang 38 hanggang 44. Amen. Ang sabi, babala sa mga iskriba at pariseo. Bakit binabalaan ni Jesus ang mga iskriba at pariseo? Sapagkat sila mga nangangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sila yung nakakaalam ng 10 utos ng Diyos. At sila rin yung nakakaalam sa kasulatan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa kanila, pakinggan nyo ang kanilang mga sinasabi. Sundin nyo ito. Pero huwag nyo susundin ang kanilang mga gawa. No? Sapagkat taliwas sa kanilang mga sinasabi, ipinangangaral ang kanilang mga ginagawa. No? Sabi ng ating Panginoon, inuubos nila ang kabuhayan ng mga balong. Sino ba yung mga balong? Sila yung namatay ang asawa noong unang panahon. Ang mga bagay walang mga trabaho, ang mga asawa noong mga babae walang trabaho, kaya kapag namatay ang kanilang mga asawa, lalo na kung walang kabuhayan, kawawa ang mga balong. Lalo na kung maraming anak, di ba? Kaya ang mga balo doon, inaayudahan ng mga pinauukulan. Pero sabi ng ating Panginoon, inuubos nila ang kanilang mga kayamanan.
yung kanilang kabuhayan sa pananalangin ng mahaba. Pakunwari ang kanilang pananalangin. Nananalangin sila kunyari para sila'y mabigyan. No? Kasi may bayad yung panalangin. Kung sila'y na may pagmamahal sa mga balo, dapat hindi na sila humihingi ng kabayaran. Pero pag nalaman nila na may kabuhayan na tira, abay, araw-araw nila pinupuntahan yung mga bayo. At yun nga, sa pamamagitan ng mahabang panalangin, yun, inuubos nila yung kabuhayan ng mga bayo. Galing ang Panginoon, no? Sa kanilang mga ginagawa. Sapagkat hindi yun ang kalooban ng Diyos. Sinabi ng ating Panginoon, mas mabigat na parusa ang kanilang kakamtin. So, bakit mabigat? Sapagkat sila ay mga naglilingkod sa Diyos. Diba? Alam nila tama at mali. Subalit, yung kanilang mga ginagawa, tawang mali. Amen? Kaya, no, sabi ng Panginoon, mas mabigat ang kanilang kakamting parusa. Amen? Kakamting nila ang mabigat na parusa. Oh, kasi nakikita ng mga tao na yung ginagawa nila ay mali. Kaya yung mga tao nakagagawa din ng mali. Sila yung parisan. Ha? Kaya sinabi ng ating Panginoon sa kanila, gusto nila yung sila ay pinagpupugayan, itinataas, pinupuri. Yun ang gusto ng mga Iskriba at Pariseo. Itinataas sila. At sabi pa nga, nagsusuot sila ng mahabang damit at pinalalapad yung pilakterya at nilalagyan pa ng mga borloy ang kanilang mga damit sa laylayan. Bakit? Para sila'y hangaan. So, sa ating panahon, kapag kakaiba, maganda, diba? Pinahangaan natin. No? Nagmomodel. Noon, ang mga Pariseo, no? Ganon ang kanilang ginagawa. Kaya nga pinapansin sila ng ating Panginoon. So, sabi pa ng ating Panginoon, nagpupunta sila sa mga palengke na yun ang suot nila. Bakit? Para sila'y purihin, batiin, tawagin, guro. Sapagkat, isa lang ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Sinasabi niya sa mga tao na ang mga Iskriba at Pariseo gustong-gusto niya maupo sa unahang upuan sa sinagoga. Sapagkat ang mga nauupo doon sa sinagoga, mga matataas na tao, gusto nilang itaas ang kanilang mga sarili. No? At sinasabi pa ng ating Panginoon, kapag may kapistahan, no? Gustong-gusto nilang maupo sa pandangal na upuan. Kaya sinabi ng ating Panginoon, huwag kayong maupo sa pandangal na upuan. Baka dumating
dumating yung may-ari, patayuin ka. Sabihin sa'yo, pwede bang tumayo kayo dyan? Lumipat kayo doon, sa upuan doon, sapagkat mayroon nakalaan para dyan. O, di ba? At ikaw naman, nakakahiya na lilipat ka ngayon doon sa upuan na hindi pandangan. Sabi ng Panginoon, maupo kayo sa pangkaraniwang upuan para pag dumating yung may-ari at lumapit sa inyo at sabihin, dito ka na maupo sa pandangan na upuan. Hindi ba? Kaya sinabi niya, ang nagpapakataas ay ibinababa. Ang nagpapakababa ay itinataas. At sabi pa ng ating Panginoon, manulupit sila, pakunwari lang sila sa kanilang mga ginagawa, nagdidikti sila ng mabibigat na dalahin para ipapasan sa mga tao. Ni tulo ng daliri, ayaw nila itulong. No? Sila'y malulupit, walang habag sa kapwa. Yun, ayaw ng ating Panginoon. Sa ating mga tao na ngayon ay narito, ayaw niya na gano'n, no? Na maging malupit ka. Kailangan meron tayong habag. Sabi nga ng Panginoon, hindi ko inibig ang hain, habag ang gusto ko. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Tayo'y magkaroon ng habag sa ating mga puso. Para meron tayong pag-ibig sa ating kapwa. No? Sinabi pa ng ating Panginoon, sa mga iskriba at pariseo, no, na huwag nilang gawin ang mga bagay na yun. Kaya sinasabi ni Jesus, sila'y binababalaan pagkat gusto ng ating Panginoon, sila man ay mapasama. No, walang pinipili ang ating Panginoon. Mapasama sila sa buhay na walang hanggan. Makal pa sila sa kaparusahan. Pero ang mga iskriba at pariseo, akala nila sila'y matutuwid. Yun. Bakit nila ikinakalang matuwid sila? Sapagkat sila'y naglilingkod sa Diyos. No? At nag-aayuno 2 beses sa isang linggo. Nag-iikapo ng lahat nilang kinikita. Ano? At nag-iikapo sila at saka naghahandog sila sa Diyos. Sumasamba sila sa Diyos. At ano pa? Sila ay nangangaral ng mga kautusan ng tungkol sa mga salita ng Diyos. Kaya iniisip nila, sila ay matuwid, ngunit kumahatol naman sa iba. Ayaw ng ating Panginoon ang mga ganyan, mga ugali. Sinabi nga niya sa mga iskriba at pariseo na para silang libingan, maputi ang labas, pero ang loob maitim. Parang bulok. Bulok ang loob nila sapagkat sila ay kitang-kita ng ating Panginoon ang kanilang mga puso. Nandoon ang galit, pinanakit, inggit, selos,
paghatol, no? At pang-aapi. Ayaw na ayaw ng ating Panginoon ang mga bagay na yan. Pero kung tutuusin mo, no, di ba? Wala naman silang ginagawa ng masama. Pero sa Diyos, meron. Hindi naman sila pumapatay. Hindi naman sila nagnanakaw. Hindi naman nangangarunya. Pero ang paningin ng Diyos, kapag iyong tatanungin, hanggang sa puso ng bawat isa, alam ng Diyos ang iyong kalooban. Kaya nga, sila ay sinasabihan ng Diyos na pagbalik loob sa Diyos. Huwag nilang gawin ang ganong mga bagay. Gusto kasi ng Diyos na silang lahat wala siyang pinipili. No? Kahit makasalanan ka, kung ikaw ay magbabalik loob, dalawang kamay, tatanggapin ka ng ating Panginoon. Amen? Kaya lang yung mga iskriba at kansiyo, nakaplano na sa kanilang mga gagawin. So, plano na. No? Na anuhin nila ang ating Panginoon. No? Binabalatan na nila na patayin ang ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon nanaog mula sa langit at nagkatawang tao upang tayo ay iligtas sa kasalanan. Hindi siya naparito para tayo ay hatulan. Hatulan, maparusahan. Siya ay gumawa at naparito upang tayo iligtas sa kaparusahan darating. Mayroong palanom. Kaya tayo ay magbalik loob sa Diyos upang ang parusang yan ay hindi natin maranasan. Amen. Paano tayo magbabalik sa ating Panginoon? Manalig, manampalataya kay Jesus upang ikaw ay maligtas. Yun! Si Jesus lang ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Wala ibang makakarating sa Ama, kundi si Jesus. Siya yung umakyat at nanaog dito sa lupa. Siya lang, wala nang iba, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ayan. Kaya nga tayo mga kapatid, no? Yung ating mga kilos, mga gawa, huwag natin tutularan yung mga iskriba at pariseo. Kasi hindi kinalulugdan ng Diyos ang kanilang mga ginagawa. So, akala nila na sila'y lagi nagpupunta sa simbahan, nag-aayuno. So, lahat ng tungkol sa Diyos ginagawa nila. Pero ang gusto ng Diyos, yung mga puso nila, maging busila, no? Busila sa mata ng ating Panginoon. No? Kapag naging busila ang ating mga puso, ano ang sabi? Makikita natin ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya nga tayo, sa mga gawain, pag sumikap tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. No? Tayo nandito na sa gawain ng ating Panginoon. At tayo tumugon sa lahat ng kanyang mga pinututos. Amen? Tumugon tayo na walang lamang marumi ang
kapag marumi ang puso mo, iwan mo muna sa bahay. Linisin mo muna yung puso mo bago ka umatin ng ating gawain upang malugod ang ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Si Jesus, isa pang balo, no? Ang nakita niya, siya'y umupo sa tapat ng hulugan ng kaloob. At nakita niya rito, marami ang nagbigay ng mga lalaki. At nakita niya dumating yung isang balong na nagbigay ng 2 kusing. Tinawag niya yung kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, ang balong yan, ang siyang nagbigay ng pinakamalaki sa kanilang lahat. Kapagkat sila, yung ibinigay nila, sobra-sobra lang sa kanilang mga pera. Pero ang balong ito, 2 kusing, ay ikabubuhay niya yun. Yun ang lahat para sa ikabubuhay niya. Ibinigay niya sa ating sa hulugan. No? Na ito ay alang-alang sa pagbigay natin sa ating Panginoon. Amen? Bakit ibinigay nung balo yung 2 kusing na pagkain na? No? Yun ang ikabubuhay niya. Bakit niya ibinigay? Sapagkat yung balo ay nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala siya at nananalig sa ating Panginoon na ibabalik niya siksik, liglig, o maapaw na pagpapala. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Noong ako ay siyempre, natutok ako. Ipinabasa ko ngayon sa apo ko. Yung, ano ngayon? Gospel. Pinabasa ko. Nabasa na yan. Na yung nagbigay ng 2 kusing. Ang siyang pinakamalaki bigay. Sabi niya, yung father ko, binigyan ako ng 1,000. Yung mother ko naman, binigyan ako ng 50 pesos. Wala na siyang pera, kundi yun lang. Ibinigay niya sa akin. Ang ibig palang sabihin yun, yung nanay ko, ang mas malaki ibinigay. Diba? Naunawaan niya. At yung tatay ko, sobra lang niya yun. No? Ang ibig kong sabihin na mas mahalaga sa nanay niya siya. Kasi 50 pesos na lang gagamitin ng nanay niya, ibinigay pa sa kanya. Amen? Natutuwa ako dahil may punto. May punto siya. No, diba? Ay babae, bakit binigay niya yung 50 pesos doon sa anak niya? Kasi nagtitiwala siya sa Diyos na ibabalik ng Diyos yung kanyang ibinigay. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya naman tayo, dito sa gawain natin, no? Huwag tayong mag-atubili, mag-alinlangan sa pagbibigay sa ating Panginoon. Kasi nakikita ng Diyos ang laman ng ating mga puso. Nakikita niya kung paano mo ibinigay kahit sa sinlang. No? Pinasasalamatan ng Diyos. Kasi kahit maliit, pag nagkasama-sama, malaki,
ano yan, ng solve ng problema. Amen. Kaya tayo mga kapatid, kapag ganyan may gawain, magtulong-tulong tayo. Patak-patak, lalo na yung mga seminar. Kasi ang gusto ng Diyos, magpa-seminar tayo. Upang ang mabuting balita ng Panginoon ay makarating sa lahat ng tao. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Sapagkat gusto niya, ang lahat ay Kasi may upasyon pa yung dapat sila. ang lahat ay mapasama sa kaharian ng Diyos. Yan. Ngayon naman, ang tatatubilin ko lang sa inyo, huwag tayong manghinawa sa gawain ng ating Panginoon. Magbigay tayo para makatulong sa pagpapaunlad ng ating gawain. At tayo'y manalig na huwag tayo manalig tayo sa Diyos upang ang Diyos ay huwag umalis sa atin. Maglingkod na tapat hanggang wakas, ang naglilingkod ng tapat hanggang wakas, at siya maliligtas. Amen!